So, magandang tanghali po sa lahat. So, mula naman po sa pinakamalawak na alyansa ng mga mamamahayag pang-campus sa buong Pilipinas at sa Asia Pacifico, ang mga campus journalists po ay hindi exempted sa kultura ng walang pakundangan na patuloy na namamayani sa ating bansa sa ngayon. Sa katunayan, as of June 2013, 230 campus press freedom violations ang naitala ng CGP. At ine-expect natin na mas malaki pa yung aktual na bilang ng mga paglabag sa campus press freedom sa buong Pilipinas sa taong ito. Sa kabila nito, meron tayong Campus Journalism Act of 1991 na hindi tunay na nagpoprotekta sa karapatan ng mga mamamahayag pang campus sa ating bansa. Kundi ginagamit pa ito ng mga school administrators and by the government para lalo pang idiin at i-repress ang campus publications natin sa mga eskwelahan dito sa ating bansa. Bukod dito, ang mga pinakatampok na kaso na hinahawakan ng CEGP sa ngayon ay ang kaso ng military harassment and surveillance sa mga mamamahayag pang campus natin sa Samar na sa ngayon nga po ay hindi pa natin sila nakakontak magpasa hanggang ngayon. Sila po ay galing sa University of Eastern Philippines sa Catarman City sa Northern Samar. Nandito rin po ang kaso ni Binibining Jesus Pakibot ng University of the Philippines Baguio Outcrop na humaharap ngayon sa isang baseless libel case na sinampa sa kanya ng isang professor sa UP Baguio. At nandito rin ang kawalan ng aksyon ni Pangulong Aquino sa kaso ng pinatay na campus journalist na mula sa Ateneo de Davao University na si Benjamin Hernandez sa kabila ng pagpapasa ng United Nations Human Rights Council ng isang resolusyon para iresolba na ang kaso ng pagpatay kay Beng Hernandez kasama ang 4 na lumad doon sa Arakan Valley, North Cotabato. Kinukondena natin ang kawalan ng aksyon ng Pangulong ito sa mga paglabag sa kalayaan sa pamamahayag, hindi lamang sa mainstream media, kundi pati sa loob ng ating mga paaralan. Nakikita natin na itong mga patuloy na paglabag sa karapatan pantao, hindi lamang ng ating mga campus journalists, kundi ng mga progresibong leader kabataan sa buong bansa, ay pag-atake doon sa patuloy na pag-expose ng kabataan sa mga isyong panlipunan na nararanasan natin ngayon. Kitang-kita natin ang hindi pagpapasa at pagpigil sa pagpasa ng freedom sa isang tunay na freedom of information law sa ating bansa. Kitang-kita natin dahil nitong nakaraan lamang pinasa o naghain ang Malacanang ng kanyang sariling bersyon ng FOI at hindi ito ang FOI na ninanais ng mga mamamayan. Panghuli, tinatawagan natin ang lahat ng campus journalists na sumali sa kilos protesta sa darating na mga araw, partikular sa ating National Day of Action sa November 21. Kasabay rin ito ang kaarawan ni Ate Beng sa Moraita, sa Moraita alas 11 ng umaga. At syempre, ang pagkilos ng mga mamamahayag pang campus at ng mga leader kabataan sa darating na Sabado, November 23, upang igiit at panagutin singilin itong administrasyong Aquino sa kanyang kawalang aksyon sa mga paglabag sa kalayaan sa pamamahayag at sa karapatang pantao. Yun lamang po at maraming salamat.